Mga kababayan, maganda po ang inaugural speech ni newly elected at bumabalik na alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno, si Yorme. Pinangalanan po niya ang mga sindikato sa pangungulimbat ng kabanang bayan sa lungsod ng Maynila na halos umabot sa 10 billion pesos ang mga inutang na pondo isang buwan bago po pumasok ang eleksyon. Esperanza Can from Cebu City, and sino yung isa? MJ Sakalam, ayan, good morning. And si Arlene 358, ayun. Sinabi ni Mayor Isko Moreno yung mga pangalan nila, pati yung mga sindikato sa Zoning and Planning Division, na sila yung mga nag-a-assess ng mga property, mga business permit. Pinangalanan niya, magandang take-off niya kaagad, mga kababayan, sapagkat kanyang pinuntuhan yung katiwalian, yung paglulustay at pangungulimbat sa pundo ng bayan. Mantakin mo may isang empleyado o tatlo na mga top-notcher sa pagpapalusot ng mga cash advances. Umaabot hindi sa tag 5 million, mahigit tag 600 million pesos. Yung isa umabot pa ng 1.1 billion pesos ang kanyang cash advance, mga kababayan. Abogado. So iniisa-isa pang pagbibigay ng pangalan ni Mayor Isko Moreno, at ang sabi niya, within 1 week, mag-submit kayo ng inyong mga liquidation report kung saan napunta, anong pinaggamitan at saan ang mga perang ito. Mantakin nyo, umabot ang total sa mga 10 billion pesos. At ang buong budget pala ng lungsod ng Maynila bawat taon, mga nasa 20 billion. 60% niyan, PS, o yung tinatawag na personnel services, sahod at mga allowances ng mga empleyado ng lungsod ng Maynila. So that's around 12 billion. So ang operational expenses para po sa mga gastusin sa kuryente at iba pa, umaabot lang po ng mga 8 billion. Pero ang utang nila na iniwan ng umalis na alkaldeng natalo ni Mayor Hani Lacuna ay umabot po ng 10 billion. Hindi pa niya nakita ang iba pang mga utang. Maganda po yung pinunto ni Mayor Isko Moreno. I think they are taking off on the right wing sa tamang paglipad ng lungsod, sapagkat inuna niyang ibulgar at he draw the line si Yorme hinggil po dito sa katiwalian na siyang nag-uok-ok na parang anay sa ating gobyerno. And we congratulate Mayor Isko Moreno for the courage to publicly identify itong mga involved sa posibleng katiwalian, pati na po ang kanyang paggiit na dapat matrace kung saan napunta itong umabot sa mga 10 bilyon na mga pagkakautang at mga cash advances na naganap isang buwan bago ang halalan at halos walang pundong iniwan para kay Mayor Isko Moreno. Ganyan din po ang ginawa ni Gwen Garcia, ang kapitoko, no? At ayaw pang tanggapin na talunan na siya by more than 300,000 votes ang naging kalamangan ni newly elected Governor Pambari 4. No? Itong hindi naman ito politically known as a political figure in Cebu, subalit tinalo po itong may pagkahambog din at kapitoko sa kapangyarihan na si Gwen Garcia. At ngayon nga po, ayaw pa niyang umalis ng Kapitolyo sapagkat kumuha pa siya ng bahagi ng building ng Provincial Capitol na doon siya mag-uupisina. Hindi malalaman kung bakit, anong purpose niya. Talunan naman siya. No, yun, baka inaantay niya na mag-ombudsman si Boying Rimulya at gagamitan nila ng pang-aabuso at mga panggigipit upang ipasuspend na naman ang mga ina-identify na mga local officials na naka-align sa Duterte political camp. No? Hindi malayong mangyari yan sapagkat yan ang track record at yan ang purpose nila Boying Rimulya. Bakit niya ina-ambisyon
na i-appoint siya ni Bongbong Marcos Jr. bilang ombudsman. Ayan. And I hope nakapanumpa na po itong pilit na pinipigilan ni Coco Pimentel na maging congressman at uupo na dahil nanalo naman talaga itong outgoing mayor at ngayon ay newly elected na naman bilang congressman sa Marikina, si Mayor Marcy Chodoro, na pilit tinaharang ni Coco Pimentel ang kanyang pagkakaupo bilang kongresista. So may pinaringgan kanina din si Mayor Isko Moreno sa kanyang inaugural speech, no? Ang mga congressman na abusado sa Maynila, lalo na ito, alam natin sinong tinutumbok niya, itong si Benny Abante at itong si Joel Chua na nagsisilbing mga attack dogs ni Martin Romualdez upang atakihin at wasakin ang mga Duterte political camp, no? At may mga ginagamit silang mga lupaing pagmamay-ari ng local government ng Maynila na hindi po dumaan sa Memorandum of Understanding o wala pong parang kasulatan o kontrata, basta na lang pinagamit sa kanila. At ito po ay, sabi ni Mayor Isko Moreno, ipapatigil niya. Lalo na po yung mga sindikato sa loob ng City Planning and Zoning Division. Maganda po yan. At tayo po ay bumabati at na nakikipagkaisa sa take-off po ng mayor ng lungsod ng Maynila. Pag-usapan din po natin itong tungkol sa cash advance kasi nakakabahala. Mantakin mo yung binulgar ni Mayor ni Yorme Isko Moreno na umabot po sa 10 billion yung mga cash advances. And speaking of cash advances po at mga illegal na ginagawa pagdating sa mga pundo ng bayan, itong isang atribida at pasimuno ng pag-aasta na akala mo napaka-self-righteous, napaka-moral crusader daw, itong si Laila de Lima, lumalabas pala mga kababayan, ang kanyang record ng siya ay naging DOJ Secretary, ang kanyang unliquidated cash advances umabot noong 2015 alone ng 123 million pesos. Ngayon ang tanong, 4 na taon yata ito naging DOJ Secretary under the time ni Pangulong Noynoy Aquino. Siguro hindi bababa yan. On the average sa mga 400 million ang hinahanap sa kanya na unliquidated cash advances sa taong 2013, 14, 15 at 2016. Mga 4 na taon po na naging DOJ Secretary itong si Laila de Lima. So kung makaasta siya at hanapan niya ng butas at mga kung anong intriga, si Vice President Sara Duterte ay para bang walang hibla ng anomalya at katiwalian at kakalokohan ang kanyang naging track record even when she was not yet senator. Mantakin mo, sa isang taon niya, sa 2015 alone, the record speaks na mayroon siyang 123 million pesos unliquidated cash advance. Ibig sabihin po, kinuha ang pera, ginamit, hindi alam saan ginamit, walang balita, walang ulat, umalis na lang siya, hindi pa po ito na-discover nila Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi ito napuruhan, na mabuksan po ito. Subalit nang binalikan ang track record niya, even nang magsenador siya, ang dami niyang mga pinaparelease na walang resibo. Certification lang, by liquidation, by certification. May isa pa nakakatawa sa kanya. Habang binibira niya si Vice President Sara Duterte hinggil sa 125 million pesos confidential fund na well in fact, ito po ay naipaliwanag at tumugma sa standard of audit ng Commission on Audit, hindi pa po kontento si Lula Laila de Lima, gusto niya pa rin pong hatawin si Vice President Sara Duterte. Take note 2015 din po ito nangyari, may record din. 91 million pesos. Walang supporting disbursement voucher. Basta na lang ginamit ang pera for confidential fund ng Department of Justice under kay Laila de Lima. 2015 din po, maliban sa 123 million na unliquidated cash advances na walang paliwanag, walang resibo, ito pa ang kanyang confidential fund. Walang mga intelligence project, walang case operation plan, at wala pong
mga supporting vouchers of disbursement na wala na palang bula ang 91 million pesos na confidential fund sa Department of Justice noong si Laila de Lima po ay DOJ Secretary noong 2015 ito. Hindi pa natin pinag-usapan ang 2013, 2014 at 2015, 2016 na kumpletong mga reklamo laban sa kanya. Ngayon, ang nagbulgar po niyan, I think siya na ba ngayon ang magiging Senate Blue Ribbon Committee. Yan naman po ang Anti-Graft and Corruption and Anti-Abuse na committee sa loob ng Senado. I'm talking about Senator Marcoleta. Siya po ang nagbunyag nito na ang record ni Laila de Lima sa DOJ bilang DOJ Secretary pagdating po sa kanyang confidential fund sa isang taon lang 2015 ay nagkaroon po siya ng 91 million pesos na pagkuha ng confidential fund without disbursement vouchers, walang intelligence plan, walang intelligence project, walang case operation plan o COPLAN. Pero kung makahataw at makapag-criticize kay Vice President Sara Duterte, wagas. Akala mo napakamatuwid, no? Santa Santita di Muñeta din pala pagdating sa pundo. Mga kababayan, so this is important na pinopoint out natin sapagkat yung mga nagbabato ng propaganda attack kay Vice President Sara Duterte na kuno na di umano si Vice President Sara Duterte ay nagnanakaw ng kanyang confidential fund dahil may mga alias names kapareho po ng Mary Grace Piatos, Rene Safari o ano pang mga pangalan, pero lumusot po ito at nireview ng COA under the rules of audit and the regulations pertaining to the audit of confidential fund utilization, hindi po dinisallow, hindi po diniklara na illegal at mali ang pagkakagamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Samantalang yung nag-aakusa sa kanya, nako, ay mula Quiapo Church hanggang Baclaran po ay ganon kahaba ang mga illegal at questionable na paggamit nila ng mga cash advances at confidential fund nila the way we are exposing right now. Itong ginawa ni Laila de Lima sa isang taon pa lang yun at 2015 pa lang na umabot po sa 123 million pesos ang kanyang unliquidated cash advances sa DOJ as Secretary ng DOJ noong 2015 at the same year ay 91 million pesos po ang kanyang walang mga resibo at basta nawala na lang na parang bula ang 91 million pesos confidential fund sa Office of the Secretary of Justice na siya ang namumuno noon.